We fell in love. Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi makikita ko lalaki yung anak ko na walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The Drama Special. The Drama Special. TLC, the Shut Up Edition. Hoy, Ano na naman? mag-move on ka na, shut up na. You don't do that to me, ah. Shut up, stop talking! You don't do that to me. Uy, kumain ka na, Mama Tanya. I am sorry. Ano ka ba? Ngongo ka ba? O may sipon lang? Yung totoo. Yung totoo. Uy, kumain ka na ba? Oo, hindi ako mag-shut up, hindi ako gutom. Ay, mabuti naman. Kasi ako di pa ako kumakain. Magpapalibre sana ako sa iyo eh. Sige na. Hoy, may libre kayong pagkain. Ano may libre? Sabi ko na nga. Libre! Shortcut! Ano ka ba? Ay, sige na nga. Well, isang bari-bari-bari-bari-bari bang hello, Bikabishu. Hello, Kapa! Kapiling nyo na nga po. Ako po mula sa 90.7 Love Radio, Christine Dera po. At ako naman po mula sa kabundukan ng Yes FM. At sa kayong lahat sa radyo, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin namang konsumisyon. Isang upo ang dramahan. At isang upo ang yamutan. At isa ring upo ang iyakan. At- kapag alauna na, drama na! Ano ba yun? Pati dito. Mama, umaabot yung laway mo dito. Ew. Hoy, O, bakit na naman? precious yung ano ko. Ay, magkano, laway magkano ko. per kilo? Wala na way. Hello nga po. Nakakatuwa, Mama Tanya. bakit? Hindi ko malaman kung ang inaabangan ba nila yung drama o yung shut up. Nakakaloka, meron ko nagpapabate, tropang shut up daw, oh. May tropang shot. May nabuo agad na fans club. Oo nga, eh. Gawa din tayo, tropang you don't do that to me, ganyan. Diba? Uy, maraming salamat, ha? Yes. Sa mga nakaka-appreciate. Sabi nga ni Correct po. Mama Tanya, ano sabi mo? May pinost kay. Ano ba yun? Paki-explain love you, Oo, ganon. yung mga hinahanap nila yung shut up. Kalma lang daw. Ano ba talaga po gusto nyo? Sabi nyo, nagagalit kayo sa akin nung Friday Oo kasi nga. shut up ako ng shut up. Tapos kapos sabihin nyo, walang shut up, Oo ang nga. boring. Ano ba Oo nga, ano ba yan? Ano ba talaga? Para kayong ang gulo-gulo. Ang gulo. Sabi, ay, walang away sa TLC The Drama Special. Boring. Ano ba talaga? Pag nag-away, galit. Pag hindi nag-away, ano ba? Oo nga, huwag na nga tayo magprograma. Ayoko na magprograma, chika lang. Sabi kahapon ng isang babae. Ah. Sabi, umere na po kayo. Patigilan nyo na yung si Tanya. Galit na galit sa akin. Ay nako, basta bahala kayo sa buhay niyo. Para nga kayong Ay, magulo. nako. Wala na yung kwento natin ngayong araw na ito. Yes. Itinawag. Noong, kailan ba yun? October. October 2013. Nitong taon lang na ito. Ang kwento po ni Isang Kenneth. buwan lang, oo. Oo, na pagbibidahan po ni Chris Chuper. Oh, syempre, si Gracie, nagaganapan po ni Rocky Terra. Si Rico Paniero bilang Dennis. At si Missy Hista bilang Rhea. At si Chris Chuper, siya po si Kenneth, ha? Wag makulit, Paulit-ulit, ha? ha? Oo, wag Anli, ha? O, kasi may nagtanong dito, sino nga yung bida? Si Kenneth nga. Chris Chuper nga. Nakapost na eh. Ayan tayo eh. At ayan na nga po, hindi na namin patatagalin pa Yes. dahil alam namin, nararamdaman namin, na-feel namin, nasa-sense namin. Correct. Nasabik ka na sa ating kwento ngayong hapon Naman na ka ito. dyan, te. Oo, te. Tara na, te. O sige, te, mag-date muna tayo sa labas, te, dun sa Tara na, te. Lindita, te, ha? O, sila muna, makinig O sige, ba? makinig ka mo din, he. Kinig na, ha? O, mag-date lang kami ni Tanya. Magatompek-tompek na. O sige, go na, go. Bye-bye. Bye, day. TLC. We have a caller, si Kenneth from Manila. He is 27 years old. Hello? Yes, Papa Jack.
Wala pang tanong, may yes na. Sino to? Si Kenneth po. Kenneth. Hi, Kenneth. Hi, Papa Jack. Loudspeaker, headset, ano to? Wala po. Wala. Apo. Ano to, ref? Musta ka, Papa? Okay lang, Papa Jack. Kailan ka pa nakikinig sa akin? Nung mag-start po ako magtrabaho sa pharmacy, Papa Jack. So, alam Kasi, mo ba kung kailan yon? ano po, 2008 po. 2008. Kwento ka na. Hingi po sana ng advice, Papa Jack, dun sa ex ko po. Kasi hindi po naging formal po kasi yung breakup namin nung March 31 po, 2011. May girlfriend ka na ngayon and you want to talk about your ex-girlfriend? Hindi po, Papa Jack, kasi may communication pa po kasi sila nung naging close friend po sila nung kapatid ko, nung ex ko, Papa Jack. Wait lang. Sige po. May girlfriend ka ngayon and you want to talk about your ex-girlfriend. TLC. Wala ka bang planong mag-take ng nursing board exam, Kenneth? Sayang ang time. Alam mo naman na meron akong trabaho. Anong gusto mo? Ang manatili na lang na pharmacy assistant? Sayang ang pagiging nurse mo. Kung di mo yan mapapractice. Siyempre, gusto ko rin na maging isang registered nurse. Para makapagtrabaho sa ospital. Makapag-abroad. Kaya lang, hindi pa ako ready para mag-take ng board exam. Dahil hindi pa ako nakapag-review. Kailan mo pa gagawin yon, Kenneth? Tulungan mo naman ang sarili mo. Para din ito sa pamilya mo kapag registered nurse ka na. Hindi mo kasi naiintindihan, Gracie. Mas kailangan ko kasing magtrabaho para sa magulang ko at sa kapatid ko na tinutulungan ko sa Pampanga. Bahala ka nga sa buhay mo. Bakit ka ba na-upset? Dahil nakakainis ka. Ang point ko lang naman, maging registered nurse ka lang tulad ko. Dahil gusto kong sabay tayong makapag-abroad. Pero kung ang dami mong nirarason, wala na akong magagawa. Diyan ka na? Nakaka-bad trip ka! Sandali, Gracie! Huwag mo akong iwan! Mag-usap pa tayo! Hindi na ako pinansin. Galit siya sa akin. Bakit ba siya ganun? Hindi niya maintindihan ang dahilan ko. Sure ka ba bro sa gagawin mo? Nag-file ka na ng application sa PRC. Magte-take ka na ng board exam sa susunod na buwan. Oo. Yun kasi ang gusto ni Gracie. Dahil kasi roon madalas kami nagtatalo. Pero, hindi ka naman nakapag-review. Yun nga ang problema ko. Suntok sa buwan yan bro. Para kang sundalo na susugod sa laban ng walang dalang baril. Bahala na. TLC. Sige, tuloy na po. Tapos po, sabi niya sa akin kung nag-file po ako, sabi ko, opo. Oo, Nag-file sabi ka nga ba talaga? Yes po, Papa Jack. Okay. Pero, hindi po ako nag-take, Papa Jack. Ng exam? Yes po, kasi sa tingin ko po, hindi ko po talaga siya makakayanan na pagsabayin yung trabaho at saka yung pagre-review. Oo, mahirap mag-review, di ba? Yes po, Papa Jack. Walang pinag-iba yan sa pag-aaral din. Kailangan na kasi pag nag-review ka sa review center ngayon, kapatid, every now and then, pinag-i-exam din kayo para malaman kung nasa na yung learning nyo, di ba? Yes po, Papa Jack. TLC. Alam ko, sad ka, Kenneth. Dahil sa lumabas na results ng nursing board exam. Wala ang pangalan mo sa mga nakapasa. Pero, don't worry. Maybe next time, makapasa ka na. Gracie, may gusto sana ako aminin sa'yo. Ano? Sorry Saan nga? Ba't ka nagsusorry? May ginawa ka bang kasalanan? Ayoko ng ganyan Akala ko ba, ako lang ang love mo? Oo, ikaw lang naman talaga. Pero hindi tungkol sa iniisip mo ang hinihingi ko ng sorry. Kundi sa pagsisinungaling ko. Kasi
Hindi talaga ako nag-take ng exam. Ano? Niloko mo ako? Inechos mo lang ako? Pero sinabi mo na, nag-file ka ng application. Nagpunta ka sa office ng PRC, di ba? Oo, totoo yun. Pero hindi ko itinuloy ang pag-take ng board exam. Dahil naisip ko nonsense. Tiyak malabo akong makapasa. Dahil hindi ako nakapag-review. Pero ang sabi mo, Hindi totoo yun. Hindi rin ako nakapag-enroll sa review center. Kasi nga kapo sa pera. Saka kailangan kong magtrabaho para makatulong sa pamilya ko. Alam mo naman na pinag-aaral ko rin ang isa kong kapatid. kahit ano pang rason mo, niloko mo ako. Kung sa ganyang bagay nga, nagawa mo akong lokohin. Baka higit pa riyan ang pwede mong gawing panloloko. Ba't ka ganyan, Kenneth? Sorry talaga, Gracie. Ayoko lang kasi na nagagalit ka. At every time na magkikita tayo, yung pagtitake ko ng board exam, yun na lang palagi ang tinatanong mo sa akin. So it's my fault? Kasalanan ko pa kung ganon. Hindi yun para sa akin. Para din sa iyon. Pero iniisip mo para akong kontrabida? At nakikialam sa mga plans mo? Okay, fine. Titigil na akong pakialaman ka. Ayoko nang maging concerned pa sa'yo. Nakakapagod na! Don't give up on us, baby. Ang labo naman ni Gracie. Dahil lang to, nagalit siya ng sobra sa akin. Ayaw naman niyang pakinggan ng explanations ko. Hindi ko siya maintindihan. Tapos ayaw naman niyang tanggapin ang sorry ko. Ano na lang ang gagawin ko? Hindi ko kayang nagagalit siya sa akin. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by. Just for a rainy evening. Hindi talaga nagsasawa mag-text si Kenneth kahit hindi ako nagre-reply. Paulit-ulit na lang siyang nagte-text. Napatawarin ko na siya sa ginawa niya. At gusto niyang mag-usap kami. Ay naku, bahala siya sa buhay niya. Eto, at tumatawag naman ngayon. Akala mo yata kakausapin kita. Manigas ka riyan. Malulobat ang cellphone mo sa kakatawag. Hindi kita kakausapin. Nek-nek mo. Ano ba yan? Ring pa rin ng ring? Naku, nakakainis na talaga to ah. Ayaw talagang tumigil. Buti pa patayin ko na lang tong cellphone ko. Ayan, naka-off na ang cellphone ko. Hindi mo na ako ma-store. Can't we stay Enough niya, sipi niya. Ayaw niya talaga akong makausap. Don't give up on us, I know we can still come through. Oh, bro, ang laki yata ng problema mo. Saka, kanina ka pa nakikipag-romansa dyan sa cellphone mo. Sino bang tinatawagan mo? Si Gracie. Gusto ko sana magkausap kami. Pero ayaw niyang sagutin ang tawag ko. Hindi rin siya nag-reply sa mga text ko. I'm sure enough niya ang cellphone niya. Talagang masama ang loob niya sa'yo? Ang labo niya nga eh. Ba't hindi niya ako maintindihan? Tapos, ayaw kanyang pakinggan. Yung mga explanation mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Dennis. Ayoko sa ganito matapos ang relasyon namin. And besides, hindi ko rin kayang mawala siya. Mahal na mahal ko siya. Ano yan? Ayaw ka na niya kausapin eh. Paano kayo magkakaayos niyan? Para kay Kenneth, ginawa niya na ang lahat para mapaamo si Gracie.
Gustuhin man niyang ayusin ang problemang meron sila, sadyang matigas ang dalaga. Mahirap ang pinagdadaanan ni Kenneth ngayon. Dagdag pa na may dinaramdam siya sa kaniyang katawan. Isang problema sa kalusugan. Uuwi ka ng Pampanga? Oo, Dennis. Para sa aking operasyon. Doon kasi ako magpapa-opera ng sakit ko. Ha? Sakit? Bakit anong diferensya sa'yo? Itong hernia ko. Ako, delikado talaga yan, bro. Siya nga pala, yung problema mo kay Gracie, okay na ba? Hindi pa rin kami nakakapag-usap ng maayos. Ayaw niya kasing magkita kami. TLC. Nung time po na yun, sabi ko, wala na ba talaga akong pag-asa na yun nga po, magkabalikan kami. Tapos, parang, wala po siyang text. Hindi niya po sinasagot yung tawag ko. Sobrang nasaktan po talaga ako. Tapos, nung March 31, kasi paalis na siya papadyak. Papunta po siya ng Singapore. Sabi po niya, magpapaalam na daw po siya kasi may ticket na daw po siya papuntang Singapore. Nung April po noon, April 4, ma-operahan na po ako. So, sobrang masaktan po ako. Kasi po, parang di na niya ako pinahalagahan. Tapos yung papadyak, nung time na operahan ako, parang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Dapat ka gumaan, Brad, eh. Operahin ka na nga, eh. Hindi, kasi punong-puno po ako ng... Oo, kasi, of course, siya yung inaantay mong tao na dapat katabi mo pa, di ba? Tsaka syempre, alam naman niya yung kondisyon mo, di ba? Nakita niya yun, eh. Yes po. TLC. Kahit kakagaling mo lang sa operasyon, lumuwas ka na agad ng Maynila? Oo, Dennis. Dahil nga gusto kong makausap si Gracie. Bago man lang siya umalis papuntang ibang bansa. Nagkausap ba kayo? Hindi nga eh. Wala na siya sa kanilang bahay nang dumating ako. Naihatid na raw papuntang airport. Hindi ka man lang hinintay? Alam naman yata niya na pupunta ka. Talagang ayaw niyang magkausap kami. Saklap naman yun, bro. Ikaw na nga tong gumagawa ng way para makausap siya, pero walang halaga sa kanya. Ang sakit, Dennis. Pakiramdam ko, baliwala talaga kay Gracie. At ang masakit doon, isang simpleng bagay lang ang dahilan ng aming problema. Pero lumala ng ganito. At nauwi sa pagkasira ng aming relasyon. Basta, bro. Kaya mo yan. Be strong. Ang sakit ng ginawa ni Gracie. Masakit para kay Kenneth na umalis ng bansa si Gracie nang hindi man lang sila nagkausap. Hindi man lang nila nagawang plantsahin ang simpleng gusot sa kanilang relasyon. Lumipas ang 1 taon, nakahanap ng bagong pag-ibig itong si Kenneth. Eto po, pakinggan natin ang naging pag-uusap ni Papa Jack at Kenneth sa True Love Conversations. TLC. Anong nangyari sa 1 taon na lumipas na wala kang girlfriend? Nag-focus po ako sa trabaho. Alright. And finally, last year, nag-girlfriend ka na. Opo. TLC. Oh, Kenneth, sad ka na naman. Nawawala tuloy yung pagiging cute mo niyan. Gino-joke man naman ako eh. Hindi kita ine-etchos, totoo yun. Cute ka kaya. Para kang camera. Bakit?
Kasi napapangiti mo ko kapag tumitingin sa'yo. Boom! Nawawala tuloy yung problema ko sa'yo, Rhea. Ganyan. Dapat smile ka lang. Kasi bawal ang sad. Dapat happy! Masaya ka talagang kasama, Rhea. Kaya nga, magdidikit ka lang sa akin. Liligaya ang buhay mo. Makakalimutan mo ang mga problema mo. Oh, di nga? Heh, titry mo. Sabi mo eh. Mamaya pag off natin dito sa pharmacy, sabayan kita sa pag-uwi ha. Sasabayan lang? Oo, bakit ano bang gusto mo? Hindi mo ba ako yayayain kumain man lang? Ilibre ng value meal. Next time na lang yun pag sweldo. Promise mo yan, ha? Teka, itaas mo yung kamay mo. Bakit? Sumunod ka sa sasabihin ko. Okay, sige. Akong si Kenneth. Dali! Akong si Kenneth Ay nagpo-promise ay nagpa-promise na ititreat si Rhea na ititreat si Rhea. ng libreng value meal. Oh, ba't ka tumatawa? Mabuti yung clear ang usapan natin. Oo na, sige na. Tutuparin ko yung promise ko. Dapat lang, kasi kung hindi, sisingilin kita. Kayo na ni Rhea? Oo, Dennis. Kaya nga heto, nakakasmile na ako ulit. Eh di, nakalimutan mo na si Gracie? Iyon naman talaga ang dapat kong gawin, di ba? Dahil wala naman akong halaga sa kanya. Nag-try akong i-reach out siya kahit naroon siya sa malayo. Para kumustahin siya at alamin ang kalagayan sa Singapore. Pero baliwala pa rin sa kanya. Kaya naisip ko, dapat na akong mag-stop sa ginagawa ko. Dahil pinahihirapan ko lamang ang sarili ko. Hindi naman niya na-appreciate ang effort ko. Kaya dapat na akong mag-move on. Kaya nang makilala ko si Rhea, naisip ko na siya ang sagot sa kalungkutan ko. Tama lang yan, yung ginawa mo bro. Hindi mo kailangang itali ang sarili mo sa ganyang relasyon. At, teka nga pala, may isang taon na ba si Gracie sa Singapore? Oo, ang huli ko ngang balita, may karelasyon na siya doon. Nakita mo na? Naunahan ka pa pala. Kaya nga dapat lang nakalimutan mo na siya. Sinikap naman ni Kenneth na kalimutan na ng tuluyan ang dating nobya. Lalo na nang malaman niyang may bago na itong karelasyon. Pero, isang araw, nalaman ni Kenneth mula sa kaniyang kapatid na nagbalik na ng Pinas si Gracie. Ano kaya ang naging reaksyon ni Kenneth sa pagbabalik ng dating nobya? Narito na pala sa bansa si Gracie. At may anak na. Ang dati pala niyang manliligaw na naging karibal ko noon, ang lalaking nakapunti sa kanya. Dahil naging co-worker niya sa pagtatrabaho sa Singapore. Iyon ang ipanilita sa akin ng kapatid ko kanina. Dahil nakausap siya ng kapatid ni Gracie. Wala na akong pakialam sa buhay nila. Dahil may sariling buhay na ako. Kukunti yata ang tao ngayon dito sa mall. Mamaya lang, super dami na yan. Ken, wait lang ha, bibili lang ako ng snacks natin. Okay, medyo Tom Jones na rin ako eh. Ano bang gusto mong kainin? Ikaw? Ikaw na ang bahala. Naughty ka talaga, I like that. O sige, stay put ka lang dyan. I'll be back, honey. May nag-text sa akin. Sino kaya to? Wala siya sa phone book ko. Kumusta na you? Gracie here. Kenneth, pwede ba tayong magkita? Importante kasi na magkausap tayo. Nag-text si Gracie. At gusto niya magkita kami. Bakit kaya?
anong dahilan? Here I am, playing with those memories again. Bakit nga ba gusto niyang magkita kayo? Ang kwento sa akin ng kapatid ko, para daw magkaroon ng closure. Yung dati naming relasyon. Kailangan pa ba yun? Di ba may jowa na siya? May anak na nga sila. Ewan ko ba? Bakit gusto niyo pang magkaroon ng formal closure? Sabi pa, premature daw at may problema ang bata. At, teka lang tol, kailan ka pa naging pediatrician? Di ba nursing yun natapos mong course? Ba't sa'yo papacheck up yung baby niya? Ito naman di naman yun yung dahilan eh. Para ano? Hindi ko rin alam. Hindi ko naman tinatanong. Hindi ako nag-reply sa mga text niya. Alam mo, malamang, nagigilty yan sa ginawa niya. Kasi nga, binabaliwala ka niya nung time na gusto mong ayusin yung problema niyo. Tapos iniwan ka sa ere. Siguro naisip niya, kinarma siya. Kasi nga, premature yung baby niya at may problema pa to. Ewan ko ba doon? Oh, ano ngayon plano mo? Pagbibigyan mo ba siya sa pakiusap niya? Makikipagkita ka ba sa ex mo? Hindi ka dating ganyan, Kenneth. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala. Okay lang ako, Rhea. Hello? Hindi ka okay, no? Huwag mo nga akong etchusin. Bakit ba? Wala sabi. Malapit na ako maimbierna. Ayokong naglilihim ka sa akin. Wala nga. Siguro, makikipag-break ka na sa akin. Bakit? Ayaw mo na sa kakulitan ko? Nagsasawa ka ng kasama ko? Okay lang, Kenneth. Ganun naman talaga. Nothing is permanent in this world, di ba? Lahat nagbabago. Tulad mo ngayon, iba ka na. Ayaw mo na sa akin. Hindi mo na ako love. Ano bang sinasabi mo? Wala akong iba. At hindi ako makikipag-break sa'yo. Bakit hindi mo masabi sa akin ang problema mo? Kenneth, girlfriend mo ako. Di ba dapat kung may problema ka, sinasabi mo para maging karamay mo ko? Hindi yung sinasarili mo lang. Here I am, playing with those memories again. And just when I thought time had set me free. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Gusto kong makipagkita kay Gracie. Pero para ano? Tiyak masasaktan si Rhea kapag nalaman niya na nakipagkita ako. Saka wala nang dahilan para magkaroon pa ng closure ang dati naming relasyon. Dahil tapos na yun. May bago na siyang karelasyon. At may anak na rin. Wala nang saysay na magkita pa kami para pag-usapan ang aming nakaraan. Kaya lang, parang gusto ko rin siyang makita. Tama kayang pagbigyan ko ang pakiusap ni Gracie. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own. Well, I'll give you the chance to tell her something over the air tonight. Ano pangalan niya, ex? Gracie. Gracie. Gracie, sorry kung di ko natapad yung mga expectations mo sa akin. Alam mo, kung gano'ng kita kamahal, akala ko nga, magiging tayo na eh. Kasi lagi tayong magkasama. Walang araw na wala tayong communication. Sa mga pupuntahan natin, sa mga pinapasyalan natin, super nag-i-enjoy tayo, magkasama dalawa. Sobrang namimiss ko yun. Sorry, kasi pinili ko yung sa family ko muna bago yung gusto mo. Sana mapatawad mo ako dun sa ginawa kong pagsisinungaling sa'yo. Alam mo na kung nararamdaman ko noong time na yon. Thank you.
Kasi naging part ka ng buhay ko. Alam mong naramdaman mo na pinaramdam ko talaga sa'yo kung gaano ka ka-importante sa akin. Ayokong may umahaway sa'yo. Ayokong nakikita kang nalulungkot. At lalong ayokong nakikita kang umiiyak. Sana yung pasasalamat ko sa'yo, maalala mo, one time sa buhay mo, na may nagmahal sa'yo. Hindi talaga tayo yung destined para sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit nangyari to. Mahirap kasi hindi mo lang tayo nakita. Sobrang sakit. Mahigit isang taon akong umasa sa'yo. Nababalikan mo ako. Pero mabilis magbago ang panahon. Sana maging masaya ka na ngayon kasama yung baby mo. Siguro tama na yung mahigit 3 taon at kalahati nating pinagsamahan. Ang hirap magpaalam pero ito siguro yung tama para sa atin dalawa. At hangad ko yung tagumpay nyo sa buhay, pamilya mo. Sana maging malusog si baby mo. At sana makalimutan mo na rin ako. I'm gonna live my life like every day's the last, without a simple goodbye. It all goes by so fast. And now that you're gone, I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Gonna open my eyes and see for the first time I've let go of you like a child letting go of his kite. There it goes, up in the sky. There it goes, beyond the clouds, for no reason why. I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Gonna look back in vain, see you standing there, when all that remains is just an empty chair. And now that you're gone, I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. There it goes, up in the sky. There it goes, beyond the clouds, for no reason why. I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. TLC. The Drama Special. Hi, Kenneth. Wawa ka naman. Halika dito, yayakapin ka namin. Oy, mama, grabe, no? Bakit ganun? May mga
Ewan ko ba? Di ko Alam mo, Kenneth is a good guy. Very good. Yes, he is a Until good guy. the end, di ba? Napakabait niya. Mabuting tao siya sa sarili niya at mabuting tao siya kay Gracie. Oo, diba? di ba? Talagang hindi siya naghangad ng... Kumbaga, hindi niya At syempre, sinumpa si Gracie. Oo, mabuting tao din siya kay Rhea at the same time. Correct. Kinonsider niya yung mga taong nasa paligid niya. Yun ang nakakatuwa. So go, sige, ichika mo kung ano Yes. yung masasabi mo sa ating drama ngayong hapon na ito, Mama Tanya. Of course. Kapwa kabisyo, ang pagmamahal ni Kenneth ay isang masasabi nating example ng dying to self kind of love. Yun yung set asiding your own self for the sake of your partner. Pero minsan, ang definition natin o ang interpretation natin ng dying to self o sacrificing ay mali. Kailan nga ba natin masasabing mali ang pag-interpret natin ng self-sacrificing na pagmamahal? Balikan po natin ang sitwasyon, kwento ni Kenneth. Akala ni Kenneth, to please Gracie is the best expression ng pag-ibig niya. Nagtataka tayo, bakit ganun ang nangyari? Sumunod lang naman siya kay Gracie, hindi ba? Kasi kapwa kabisyo, kapag nagmamahal ka po, yes, we have sacrifices, pero dapat ang sacrifices na yan must bring you to a good ground. Hindi nito dapat iruruwin ang plans mo sa buhay, even your family or your loved ones. Obviously, mali si Gracie, hindi ba? Maganda naman ang plano niya maging registered nurse itong si Kenneth. Pero tandaan niyo po, nakita natin, mali ang motibo ni Gracie. Ang motibo niya ay isatisfy ang gusto niya, hindi ang kailangan ng partner niya. Again, ang kanyang motibo ay isatisfy ang wants niya, hindi ang kailangan ng partner niya. At bakit pa nga ba natin maiko-consider na mali si Gracie? Kasi kailangan niya pang, alam mo yun, magalit, mag-threat para sundin lang siya ni Kenneth. Tandaan natin, kapwa kabisyo, no? Kapag po yung isang bagay na gusto mo para sa isang tao ay out of love, galing sa iyong pagmamahal, hindi mo na kailangang manakot, hindi mo na kailangang magalit. It is so unkind. Kasi kung alam mong makakabuti talaga yon sa partner mo, gagawin niya yon kahit hindi ka makiusap. Kasi makakabuti nga But because Gracie knows na dahil ito, meron siyang motibo, kailangan niya pang manakot o kaya naman magalit. At dahil si Kenneth, syempre ay takot, yung desisyon niya tuloy ay epekto ng kanyang tinatawag na fear of being rejected, which is wrong again. Kapwa kabisyo, kapag po tayo ay nag-decide sa isang bagay na bunga lamang ng takot natin na baka hindi tayo tanggapin o ma-reject tayo, tandaan, we are only pleasing somebody and not satisfying your need for the moment. Again, kapag po tayo ay nag-decide sa isang bagay na bunga lang ng takot natin na ma-reject, piniplease lang natin ang isang tao at hindi sinasatisfy yung pangangailangan sa pagkakataon. At ang isang dahilan kung bakit nga nagsinungaling itong si Kenneth ay dahil takot siyang i-reject ni Gracie. So para mawala, kapwa kabisyo, ang fear ng rejection, dapat na alisin ang nagkukos kung bakit natatakot, hindi ba? So when in a relationship, alisin mo yung ugaling masyadong demanding, masyadong mataas ang expectation. Huwag natin pong ipoprovoke ang ating partner na magsinungaling against us. Dahil tandaan, kaya merong reaksyon ang tao sa'yo ay dahil sa aksyong una mong ginawa sa kanya. Magandang sinabi mo, Mama Tanya. O, diba? Well, eto na naman tayo sa usapang ex kabisyo Naku, kapag sinabi na kasing ex, dapat isa na lang siyang example sa isang naging kabanata ng iyong buhay. Example na sana ikaw ay may natutunan. Example na hindi man siya ang iyong nakatuluyan, baka may better talaga na sa'yo ay nakalaan. Sa part ni Gracie, nag-e-expect siya Diba? Huwag na mag-expect sa ex, lalo na kung yung isa ay bumitaw na. Si Gracie kasi, hindi ko alam kung ano pang reason niya para makipagkita kay Kenneth.
Buntis na siya eh. Nananahimik na rin yung tao. Masaya na sa piling ni Rhea. Di ba? Sabi ko nga kanina, bakit kaya may mga ganyang ex? Tsaka bubulaga pag nakikita nilang masaya na yung isa sa iba. Nakakaloka, di ba? So for Gracie, ikaw yung unang nang iwan eh. Ikaw rin ang unang nagjowa. At buntis ka na ngayon. So para sa akin, choose to move on and let go. Face the consequence ng pangiiwan mo kay Kenneth. Oo, naghangad ka ng good para sa kanya pero naging too controlling ka. Kaya hindi mo masisisi si Kenneth kung bakit nagawa niyang magsinungaling sa'yo. Pero te, hello naman. Kung itrato mo siya nang malaman mong nagsinungaling siya, akala mo naman nakapatay yung tao. Anong gusto mo? Magsinungaling siya? Sa bagay na nagawa niya o mambabae siya? Para kay Kenneth naman, saludo ako sa'yo. Kasi nagawa mo makapag-move on at salamat kay Rhea kasi isa siya sa naging dahilan ng pagpapatuloy ng buhay mo. Ngayon kung tatanungin mo ako kung dapat bang makipagkita si Kenneth kay ex, kay Gracie, sige go! Makipagkita ka hindi para makipagbalikan, kundi para magkaroon lamang kayo ng closure. Closure para sa ikatatahimik ng lahat. Peace of mind. Kasi sabi nga nila, ang isang eksena, hanggat hindi nabibigyan ng closure, lagi ang may katanungan sa isip na, kumusta na kaya siya? Bakit nga kaya niya ako iniwan? Ano bang mali ko? So para sa ikatatahimik ng iyong kalooban, Kenneth, go makipagkita ka. Diba? Who knows yung closure na yan maging resulta pa na maging magkaibigan kayo. Although sabi nila, friends can be lovers but lovers cannot be friends. Pero again, nasa sayo yan. Kung hindi ka naman handang makipagkaibigan sa kanya, then be it. I wish you the best, Kenneth. And sana, si Rhea na talaga ang babaeng ihaharap mo sa altar. Alagaan mo siya. Pahalagahan mo siya. Huwag mo siyang pababayaan. Maging bukas ka sa kanya. Pero kung talagang pakiramdam mo, Kenneth, hindi ka pa handa, meron pa sa puso mo, nararamdaman mo na may pakiramdam ka pa para kay Gracie, then stop. Magmuni-muni ka muna para maiwasan na masaktan mo si Rhea. Kasi sa nakikita namin, si Rhea napakabuting tao niya para sa'yo. At pakiramdam namin, siya ang babae para sa'yo. So good luck sa new chapter of your life. Go, go, go. Pahalok ako, be. Ay, may jowa ka na pala. Sorry naman. Sorry na. Kala ko may fight. Oo, kasi win. Fight. Go, go, go. Alam na, push. I-push mo yan, di ba? Ay, Mama, pero Mama Christine, feeling ko, kung makikipagkita man, kailangan alam ni Rhea to. Dapat. Sana kasama. Oo, wag kung na talagang itago. nire-respeto ni Kenneth Yes. si Rhea, isama niya pag nakipag-usap. Pero yung magsosolo sila na mag-uusap, hindi. O baka Pero mamaya saan kayo kinakabahan ako. pumunta? Kasi may feelings pa to kahit paano si Kenneth, Oo. diba? So, kinakabahan ako doon. At ano naman ang reason ni Gracie para makipagkita? So, parang may feelings, kinakabahan ako sa mga ganyang Correct. So, dapat may guardia civil, o diba? So, kasama si Rhea. Kung talagang malinis ang intensyon, isama po si Rhea. Or So, kaya pag-usapan, basta maging open lang itong si Kenneth kay Rhea. Maganda kasi yung past relationship niya, hindi sila naging okay kasi hindi siya naging tapat eh. Although it is a white lies, pero wag na sana maulit sa pangalawa, 'di ba? Kung malinis din naman yung intention mo para kay Rhea, 'di ba? At feeling ko naman etong si Rhea, maiintindihan siya nito. Dahil nakikita natin na si Rhea yung tao na madaling lapitan, madaling kausap, o di at saka, hindi dapat sa akin hindi dapat pagdudahan si Kenneth Oo. kasi he's a good boy. Good boy. Good boy. Nakakatawa. So, Uy, agree pala ako sa sinabi mo, Mama, kanina. ayoko nga. Ayaw mo. Oh, you don't do that to me, ha? Shut up. Ano ba yan?
Pag hindi ako uma-agree, shut up mo ako. Kapag agree naman ako, shut up pa rin. Masyadong maramdamin. Ayoko na, alis na ako. Masyadong Bye! maramdamin. Alis na ako. Sige, thank you. Yay, akin na yung program. Yes. Adi. Hindi Mama Tanya, yung sinabi mo kanina na Ano ba yun? hindi ka nabuhay para mag-please Yes. ng tao, pleasing somebody, kundi para isatisfy din kung ano ba yung gusto yung mo. pangailangan mo at the moment. Sabi nga, you are born not to please, you are born para masatisfy. Oo, diba? kapwa kabisyo, lahat po tayo ay merong tinatawag na bilang yung ating human nature, meron tayong tinatawag na fear of being rejected. Yes. Dahil yan sa ating mga imperfections. Siyempre, hindi tayo perfect. Takot tayong ma-reject, takot tayong hindi maabot ang expectation. Pero hindi dahil part ng ating human nature yan, ay dapat i-entertain. Ang isang negative na attitude tulad niyan ay dapat makonquer, mapagtagumpayan. Yes. Dahil hindi tayo po magiging masaya at kontento sa buhay kapag nabubuhay tayo to please others. Oo, wag ka maging people please. Wag ka maging people pleaser. Yes. Tama ba yun? Diba? Kasi, alam mo, yung pagmamahal na yan, kung talagang mahal ka rin ng babae, maiintindihan ka niya. Hindi lang dahil gagawin mo yung gusto niya, dahil ginusto niya. Gagawin mo yan dahil gusto mo rin. So, yun lang, communication. At syempre, para maging happy ang isang relationship, sa mga nakikinig ngayon, para maging isang, siguro, ideal relationship, yan. Una, respect your partner's dreams, support your partner's plans, and help your partner to fulfill his plan sa buhay. Siguro, yan ang isa sa pinaka-best o pinaka-na-best pa na expression na maipapadama mo sa iyong minamahal, di ba? Suportahan ang kanyang pangarap. Tulungan siya na matupad ang kanyang pangarap kung ano man yun, di ba? Correct. You can suggest, but wag kang mag-impose. Oo, wag kang, Hitler? Kapag sinabi ko, wag ganon. Yes. Kasi isa po yung maling attitude. Correct. Isang magandang expression ng pagmamahal, yung hayaan mo yung partner mo na maging best ayon sa sarili niyang paraan ng pagiging best. Diba? Correct. Tandaan natin, mas mabuti pang ikaw ay kainisan dahil nagpapakatotoo ka, kaysa naman ikaw ay mahalin, ngunit nagpapanggap naman para sa iba. Correct. So, tama. At sana naman, etong si Gracie, kung nakikinig siya, sana rin meron ka rin natutunan sa ating, sa kwento mo. Yeah. Kasi hindi effective, hindi ka effective na partner kung ikaw ay magiging controlling sa iyong partner. Dapat sa isa pong relasyon, give and take po yan. Yes. Hindi dapat isa dyan nangingibabaw. Siya nga. Dapat pareho po kayo, pantay kayo. Tunay. At kung kapwa kabisyo, katulad ka man ni Gracie na nabubuhay para i-control ang buhay ng ibang tao just to satisfy your ego, then accept hindi ganyan ang buhay. Yung frustrations mo, wag mong ipasa sa iba. Never control one's life just to satisfy your own. So yun, for Kenneth, pray and everything will be okay. Just have faith. For Gracie, hope you learn sa naging story ng buhay mo. Good luck sa baby mo at sa hobby mo. At sana mahanap mo rin talaga yung true happiness na hinahanap mo. Ayan ang ating naging kuwento ngayong hapon na ito. Ang kuwento ni Kenneth. At syempre, diba? sana makatulong sa mga nakakaranas ng the same situation. I sa hope we kanilang learn. relationship. Yes, we learn from this. Yes. Maraming salamat, Mama Christy. Maraming salamat, Mama Tanya. Ang mga gumanap, si Chris Chuper bilang Kenneth. At syempre, si Rakitera bilang Gracie. Rico Panyero bilang Dennis. Missy Hisa bilang mabait na Rhea. Yes! And of course, ang ating mga bumubuo ng ating kuwento, ang ating writer, si Gani Halamanan para sa kuwento ni Kenneth. Correct. At syempre, ang ating musical scorer, Sir Danny Frias. Wala nang iba. You already! At ang ating director, si Direk Salvador M. Yororiales. Or Badong Direk Royales. Badong, I love you so much. Nakakatawa si Direk Badong kapag pag may shooting taping, recording tayo, lagi siya nagdadala ng pagkain. Maraming salamat, Direk Badong. At bukas, ang kuwento naman ni Tita Solis ang ating tatambayan. Tita Solis. O, diba? Ano yan? Pagbibidahan ni Chico Loco. Okay. Ni Nicole Yala. Ni Rakitera. Okay. Chris Chuper. Diego Bandido. Aba naman, kompleto sa rekada. Saan pa sila makikinig bukas? At Lala Banderas. Kwento po ni Tita Solis. Dito nyo po makikita kung paano magalit si Chico Loco. Yun.
Ay, yan ang inaabangan natin Ay, eh. nako, Oo. syempre maraming salamat po. I-follow nyo kami sa aming social sites. I-like nyo po sa Facebook ang Tanya Chinita. Maging i-follow din sa Twitter at DJ Tanya Chinita. And of course, i-follow nyo rin po ako, Christine Dera, that's letter K, Christine Dera 907. Hanapin nyo rin po ako sa Facebook, facebook.com/Christine101 at idamay nyo na rin po ang Love Radio Manila. Correct. Yes, FM Manila din po. Maraming salamat talaga for Maraming this Tuesday maraming afternoon. thank you. Maraming diba? thanks. Shut Maraming up. You don't do that to me! I am so sorry. Marami naman tayo matatanggap dito. Ba't hindi nag-aaway yung dalawa? Ambot sa imong lubot dayoy. Bukas na lang. Ugma na lang. Pero ambot lang. Gusto nyo madaming wrinkles namin? Oo, baka ay nako. Baka Guwapa gani, may magka-wrinkles mo. madala sa ospital. Sige na! Nakasama mo kami. Ako po ang nag-iisang buutan na guwapa pang DJ na si Christine Dera. At ako naman po na hindi ko naintindihan. Bisaya to, Day. Nagbabuffer pa yung utak ko. Oo nga, At ako naman po ang kabitenyang Tanya Chinit. Siyempre dahil walang salita, yun na lang ang sila. Sige. Tanya niyong lahat, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. At pwede namang konsumisyon. Isang upo ang dramahan. Isang upo ang iyakan. At isang upo ang yamutan. At kapag alauna na. Drama na! Bye-bye! TLC.